Itong budgeting management. So, ito yung number one na area sa financial planning na dapat una nating ima-manage. So, ito yung pyramid ng spending. Una is yung basic and essential needs like food, household expenses, like utility bills, transportations, and rent sa bahay, clothing. And the next is ang mortgage and other debt payments. So, kung may mga loans, mga credit cards, so dito siya pumapasok. Then future needs, so your education, your retirement, dito din siya pasok. Then leisure, entertainment, so yung vacation, travel, so dito din non-essential, so yung mga kung may plano ka na mag-invest, so dito din siya pumapasok. Then, not enough money to save. So, karamihan sa nating mga Pilipinos, ito talaga lagi kong narinig na paano ako makapag-ipon, kulang na kulang talaga yung sahod ko. Paano ba? Ano bang gawin para makapag-ipon? So, dalawang gagawin para makapag-ipon. Find ways to increase income, and number two, reduce and manage expenses. So, ikaw, sa iyong palagay, ano yung pinakamas madaling gawin? Kasi yung number one, 'pag halimbawa may regular job ka tapos maghahanap ka pa ng other job na para, lalaki yung income mo, siyempre mas, mahirap din yun 'di ba? Lalo pa't, siyempre pagod ka na sa trabaho tapos may other job ka pa, so medyo mahirap 'to ng konti. Dito naman is sa'kin ito yung pinakamadali 'no, mag-reduce ka lang ng expenses mo. So kumbaga, magtipid-tipid ng konti 'di ba, maging kuripot muna. So, ito yung pinakamadali sa palagay ko. Then, creating an effective budget. So, number one, para maging effective yung pagbabudget natin, dapat is i-examine yung mga current expenses para malalaman natin kung ano yung mga hindi na kailangan na paglalaanan mo ng budget. So, di ba, ma-eliminate yung mga hindi na kailangan. At para malalaman kung saan ba napupunta yung pera natin, kung ano yung pinagagastusan natin. A, record all expenses for 1 to 2 months. So, dapat muna 'no, nag-start ka palang mag-budget, so dapat 1 to 2 months is naka-record yung mga expenses mo para ma-summarize mo lahat, lahat yung mga pinaggagastusan mo talaga. Tapos i-total mo siya at nang makita mo kung saan ba, negative ka ba talaga, talagang kulang na't kulang. So, makita mo kung alin yung tatanggalin mo doon, 'di ba? Like for example, nag-yosi ka, so tatanggalin mo yung mga bisyo-bisyo mo, yung lagi kang nagko-coffee. So, i-set mo na lang na once a week ka na lang mag-Starbucks, parang gano'n. O kaya, hindi ka na magtataya muna ng sweatress kasi isa din yun, eh, 'di ba? Non-essential talaga siya. Then, number two, set reasonable budget amounts for your all expenses. So, dapat i-set mo lang siya na ito 10 pagkasyahin ko lang 'to lahat sa mga pangailangan ko. Then pangatlo, get inputs from family members. So, dapat yung family members mo din is kasali din sila, 'di ba? Magtipid din sila, hindi lang ikaw. Then number four, do not memorize, write it down. So, dapat sulat talaga siya kasi 'pag memorize, hindi na siya accurate. Then, the amount for periodic and irregular expenses. So, dapat yung mga periodic din, like for example, once a year ka nag-travel, so kasali din dun siya, di ba? For example, 30K yung periodic mo, di ba? Once a year na pag-travel. So, 30K divided by 12. So, dapat may 3,000 kang nakasave for monthly for your travel. Then, implement the budget and stick to it. So, dapat talagang i-implement mo siya at susundin mo siya. Consider using the envelope system. So, like for example, alagay mo siya sa envelope ito para ito sa mga household expenses, para sa mga vacation ko, sa future needs ko. So, dapat naka-allocate siya per envelope. Then, monitor expenses and revise the budget if necessary. So, i-monitor mo siya kung dapat baguhin. Dapat baguhin mo siya, then adjust to changes in your financial situation. So, dapat, kung may dapat kang i-adjust, so i-adjust mo din siya. So, wag naman din pahirapan masyado yung sarili niyo, yung sobrang tipid na yung parang, alam mo na, hindi na siya comfortable, di ba? Kasi, dati is, nakakain kayo ng masarap. Ngayon, parang, syempre, binawas-bawas, hindi naman. Kumbaga, balance lang. So, gawin lang ding balance. So, you should handle the family budget. So, dapat yung medyo
may disiplina, medyo may pagkakuripot, yun, marunong mag-control. So, siya dapat yung maghawak ng family budget. So, yun lang po at maraming salamat.